Taon-taon ay binabantayan ng Department of Health ang firecracker-related injuries kasabay ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Kaya para talakayin ang Oplan Iwas Paputok, makakasama natin ang isang orthopedic surgeon na si Dr. Mario Castro. Good morning, Doc, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Morning. Yes, Doc. Doc, unang-una, gaano na nga ba ka-agresibo ang Department of Health para sa Oplan Iwas Paputok? Magandang umaga. Taon-taon actually sinisimulan natin yung mga bagay-bagay tungkol sa mga paputok, no, tungkol sa pag-iwas sa paputok at early ng December pa lang ay naglalagay na tayo ng mga signs para mawarningan yung mga tao tungkol sa mga paputok. Doc, balikan lang natin yung record. Last year kasi mas marami raw po ang nasabugan ng paputok sa kalsada kumpara sa mga nasa bahay. Ganito rin po ba ang sitwasyon sa Region 1? At ano yung magiging strategy ng DOH po? Every year, as I said, no, naglalagay kami ng countdown sa labas ng emergency room namin. Every day, starting December, para makita natin kung may mga kaso araw-araw na nagpapaputok, no? And most of the time, since last year, meron tayong more or less mga 12 na cases. Then this year, late 2022 and early 2023, meron tayong mga 22 cases na natala sa Region 1 Medical Center. So, ibig sabihin, tumaas yung mga kaso na nakita natin sa emergency room. Okay po. Sa kategorya siguro, Doc, sino yung mga madalas mabiktima ng paputok? O yung nasasabugan o napuputokan po? Actually, ngayon, masasabi ko na parehas, mostly mga bata at saka yung mga mahilig magpaputok ng mga firecrackers. Sometimes, most of the time, nakikita namin right after the New Year celebration, the next morning, yung mga naiwan na mga paputok na mga hindi pumutok na pinupulot. Ang importante dyan kasi is dapat maging responsable ka as a citizen or as an individual na mahilig sa mga ingay during New Year, no? Hindi natin maiwasan na gumamit ng mga paputok. Maraming mga bagay-bagay na pwede nating maiwasan yung kung paano putok. Dapat hindi natin directly hinahawakan yung mga firecrackers na nais nating mag-cause ng ingay during the New Year celebration. And of course also dapat may mga nakahanda tayong mga like halimbawa timba ng wood, tubig para if in case may mga hindi pumutok na mga firecracker ay pwede nating ibabad doon para basahin para mamatay yung sunog ng paputok na yun, no? Maari bang makakuha ng tetano at pagkalason sa pagpapaputok po? Definitely, yes. Lalo na pag swallowed yung parts ng paputok, pwedeng indirectly yung mga debris, pwedeng malanghap or maisubo nung bata, halimbawa, na mag-cause ng poisoning sa mga bata. Although sana kung malakihan kasi, depende sa laki din naman kasi para mag-cause ng poisoning. Like sa tetanus naman, of course, pag nagkaroon ng injury or sugat, prone ka sa tetanus pag nagkaroon ka ng opening or sugat sa mukha or any part of your body. Okay, Doc. First aid treatment po kapag nasabugan ng paputok, Doc? Pag nasa bahay lang at simple lang yung injury, no, pwede mo namang like hugasan agad ng malinis na tubig. At the same time, para maiwasan yung mga ibang like yung tetanus halimbawa. So, pwede ka kasi magka-tetanus dahil doon. So, at takpan ng malinis na tela or anything, gasa na meron sa bahay. Then, kung hindi tayo sigurado doon sa treatment natin, dalhin natin agad sila sa hospital or sa emergency room para malunasan ng tamang lunas yung pasyente o yung nasabugan. Okay. And lastly, Doc, ano po ang ating mensahe sa publiko na lang sa pagdiriwang po ng Pasko at Bagong Taon? Kung maaari, iwasan po natin magpaputok ng mga explosive devices, mga firecrackers, lalo na yung mga malalaking firecrackers. At kung hindi natin maiwasan, precautionary measures lang sa dapat aware tayo sa ating mga paligid, no? Dapat malinis, walang pwedeng masunog or anything like paper or dahon kasi yung nagkukos, like pag natamaan ng debris yun, pwede siyang mag-cause
ng fire. And also physical injuries sa mga pasyente. As an orthopedic surgeon, marami akong nakikitang mga pasyente ngayon ay dati, previously 10 years back, na may mga nabawasan ng kamay, kung hindi lang kamay, dalawang kamay. Kung pwedeng iwasan ang magpaputok, iwasan natin. Okay, Doc. Maraming salamat, Doc Mario Castro, at ingat po kayo palagi.